Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nais mapanatili ang independence nitong Independent Commission for Infrastructure dahilan na hindi sinama itong National Bureau of Investigation at ang Philippine National Police. Mga naglustay naman ng pera ng gobyerno sa mga flood control projects itinawag na balasubas ng Pangulo. Yan ang mga report na tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapanatili ang independence ng Independent Commission for Infrastructure dahilan na hindi nito sinama ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Paliwanag ng Pangulo, bahagi kasi sila ng gobyerno at posibleng magkaroon ng hinala o suspicion kaugnay sa gagawing investigasyon kung sila ang mag-iimbestiga para sa Independent Commission for Infrastructure at para maiwasan na magkaroon ng suspecha sa ikakasang investigasyon, minabuti nitong hindi isama sa komisyon ang dalawang enforcement agencies ng gobyerno. Ito din ang dahilan kung bakit kinuha ng Pangulo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor at investigator ng komisyon, lalo at hindi matatawaran ang kredibilidad ni Magalong sa pagsasagawa ng investigasyon. Anuman ang impormasyon at detalye na makukuha ni Mayor Magalong kaugnay sa controversial na flood control projects ay kanya itong ibabahagi sa komisyon. Inamin ng Pangulo na hanga siya sa report na ibinigay ni Magalong sa kanya kaugnay sa maanumalyang flood control projects kung saan napaka-detalyado. Ipinagmalaki naman ng Pangulo na ang komposisyon ng 3-man Independent Commission for Infrastructure ay walang kaugnayan sa mga contractors na sangkot sa anomalya at hindi rin ito mga politiko. Ang magiging rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure ay ipapasa sa Ombudsman at Department of Justice para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mr. President, good morning po. Good morning. Oo. Sir, hindi matatawaran ang track record ni Mayor Benjamin Magalong, lalo na po yung stint niya during CIDG chief siya. Pero may we know your thoughts, Mr. President, in choosing Mayor Magalong as special advisor and investigator ng ICI instead of tapping the NBI and the PNP-CIDG? Kasi na-mention nyo po na hindi po kayo magsasama ng politiko po sa komisyon. Although special advisor naman po siya, Mr. President. Thank you. Because NBI and all of those are part of the government. So again, there is if there is a suspicion that maybe in the investigation, the previous investigations, baka tinulungan sila ng mga kasama nila sa NBI, mga ganon. These things happen. So para matanggal na yung possibility na ganon ang mangyari, wala talagang kasama kundi sila. Pero eventually pupunta rin yan dun. Kasi kung may findings ang ICI na ang recommendation ay dalhin sa ombudsman, halimbawa, magko-conduct sila ng investigation. DOJ, magko-conduct sila ng investigation. But of course, they will be able to take note of the investigation that was already conducted by the Independent Commission. And in that case, that their preliminary investigations will not start from square one, but will continue to build on what has already been found by the ICI. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatanong ng Bombo Radio. Samantala, tinawag naman ng Pangulo na balasubas ang mga individual at personalidad na nagwawagas ng pera ng taong bayan. Nanindigan ng Pangulo na dapat maisawalat sa pamamagitan ng Independent Commission for Infrastructure kung sino-sino ang mga magnanakaw. Muli, pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Problem lies in the actual implementation of the project. That's what we are investigating. Thank you, Mr. President. That's what we wanted to do. Remove it from politics. Don't politicize this. It's simple numbers dito. Simple lang to. Magkano ang ninakaw na pera ng mga balasubas na ito? That's what we need to know. That's what we need to fix. And as a matter, now si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, sa press briefing ngayon lamang hapon ng National Unity Party
Kamara, humiling ngayon ang mga miyembro ng National Unity Party na pinangunahan ni Deputy Speaker Ronaldo Puno sa House Committee on Ethics and Privileges na imbestigahan ang asal ng dating miyembro nila ang kanilang partido na si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga dahil umano sa paglabag sa Code of Conduct. Binanggit ni Puno ang 4 na posibleng paglabag na nagawa ni Congressman Barsaga. Una, hindi pagkilo sa paraang nagbibigay dangal sa mababang kapulungan. Pangalawa, pagsasagawa ng mga hakbang na labag sa batas, moralidad, kaugalian at pampublikong patakaran. Asal na nag-uudyok ng sedisyon o paghihimagsik. At pang-apat, asal na nakakasama sa interes ng serbisyo at hindi nararapat sa isang miyembro ng Kamara. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.